Pilipinas ang oras, alas 10 ng gabi. Gabi ng Misteryo. Itong nasa likod ko, ito'y na-post natin ilang taon nang lumipas sa ating YouTube channel, Ray T. Sibayan Adventures. Ipinapakita rito ang maaring poltergeist o yung pagpapagalaw ng mga bagay ng mga espiritu, mga multo sa isang office, Dito pinagagalaw dito yung chair na yan, Yun, yung chair na yan. Ayan. Maraming pang maaring mangyari diyan sa video na yan. Humanito na iba't ibang mga reaksyon sa mga viewer. Sabi, fake lang yan at gawa-gawa lang yan. Posto, tong part na to, yan, yung part na yan, yun. Well, masasabi natin na maaaring stage din yun, sinet up lang. I don't know, pero nakuha ko lang to sa isang channel din, raw video to na nai-repost natin. Di ko na matanda anong channel, matagal na to. Hindi pa yata uso na ng vlogging, ha? Ito, kung marinig po ninyo rito, malakas yung tunog dito Ayan narinig nyo yan? Ayan, kikita nyo yan? Yan. Tapos, ano pa mga manifestation ito? Malakas yung tunog may lumalagabog. Natin. Yun, yung pintuan biglang nagsara. Well, baka may nagsara. Di natin alam, pero pwede rin gawin yun ng poltergeist, actually. Ito, paano masasabi yan? Di ba? Paano masasabi na gawa-gawa lang yan? Alright. Ano pang papakita rito sa video na to? Yun, biglang may saan ba galing yun? Wala naman tao, di ba? Hindi natin mabuti. Nire-review ko na rin to. Tama-tama itong ating topic sa Gabi ng Misteryo about poltergeist. Meron tayong sa may home. You can offer prayers. Wala namang mawawala nila. Flowers. They also burn incense. Diplomat Hotel. La North Cemetery. Certainly opened a portal to another dimension. Mga kamisteryo, ngayong gabing ito pag-usapan natin tungkol sa poltergeist. Ito yung mga sinasabing noisy ghosts o yung mga pagpapakita o kay pagpaparamdam ng mga multo na talagang sila'y nagpapagalaw ng mga gamit sa paligid at very hostile itong ganitong manifestation kasi maaari itong makapanakit ng tao at maaring maging resulta naman ito ng kamatayan ng isang tao. So, siguro dun sa mga ghost hunter dyan na gumagala tuwing gabi at nagpupunta sa mga haunted places, abay tumutok kayo sa ating programa ngayong gabing ito sa Gabi ng Misteryo para pag-usapan natin ito at magkaroon tayo ng palitan ng mga kuro-kuro at mga pananaw. Ano nga ba ang dapat nating gawin? Ano nga ba ang dapat nating gawin para tayo iligtas sa ganitong anumang magiging manifestation ng mga poltergeist na ito? Hello everyone, this is Miss H of Divine Love Energy Healing Products and Services. At muli, inaayahan ko kayo mamayang gabi sa Gabi ng Misteryo sa DZRH kasama si Sir Ray T. Sibayan at ating pag-usapan ano nga ba itong poltergeist, ano nga ba yung panganib nito pagka nakipag-communicate tayo sa kanila, at ano ba yung mga pwede nating magawa para maiwasan natin at
paano natin i-raise yung frequency natin para hindi tayo maka-encounter ng ganitong mga kaganapan. Muli, inaanyayahan ko kayo sa Gabi ng Misteryo kasama si Sir Ray T. Sibayan mula 10 to 11 p.m. sa DZRH. Kita-kits! Namaste, isang mapagpalang araw po sa inyo. Naririto na naman po ang inyong lingkod, Psychic Tito Boy, na iniimbitahan ko po kayong manood kayo ng Gabi ng Misteryo ni Ray T. Sibayan sa DZRH alas 10 ng gabi, kung saan ako po ay online guest. Ang pag-uusapan po sa gabing iyon, mga soul. Kaya tumutok lang po kayo at makibahagi sa kwentuhan namin tungkol sa mga ghost. Inaasahan ko po kayo na kayo po ay tututok sa aming kwentuhan at masayang talakayan or kapupulutan ng kaalaman. Ito, sadyang napakadelikado ito kung tutusin dahil sa ito ay maaring magresulta nga sa pagkasugat at masaktan ang sinuman na maaring tamaan ng mga ibinabatong mga bagay at ng mga mari din kayo directly saktan itong mga poltergeist nito. So yan pag-usapan ng gabing ito sa Gabi ng Misteryo 10 to 11 p.m. sa DZRH. Wala nga absent. See you. Pagkakaiba daw yung mediumship sa sinasapian. Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao. Isa pang edisyon mga kaibigan ng programang Gabi ng Misteryo. Ngayon po kami ito mga kaibigan ng Saturday, Sabado ho. Uy, nasa ano pa rin tayo ha? Tayo pa rin nasa Ghost Month na magtatagal pa ho hanggang September 2, 2024. Kaya wag kayong magtataka pag marami pang gumagala sa paligid. At saka ang daming mga namamatay mga panahon na to ha. Ay, susapo talaga naman Siguro dapat talaga mag-ingat po tayo, lalo na po yung mga bumibiyahe. Dapat nga bawal bumiyahe, pero kung hindi maiwasan, abay dagdagan po natin ng iba yung pag-iingat. Dun po sa mga mahilig mag-swimming, abay delikado din sa tubig ha. Baka bigla kayong hatakin sa kabila. Mahirap na kaya ingat po tayo. Anyway, mga kaibigan, very interesting po ating pag-uusapan ngayong gabing ito tungkol po sa isang uri ho ng paranormal activity, mga ghost encounters po. Pero ito ay extreme kung bakit sinasabi ko extreme kasi kaya na magpagalaw ng mga gamit, ng mga bagay-bagay sa paligid, kaya mambato ng mga kung ano ng mga object na pwedeng makasakit sa tao iba nga ibang mga ghost beings kayang saktan directly ang tao kapag very sensitive ka sa energies nila. Natural mararamdaman mo ang kanilang pananakit wag naman tayo papasok dun sa pinakamatindi yung possession na iba na ho yun. Anyway, mga kaibigan, tonight meron po tayong bisita. Wala si Miss H ngayong gabi. Meron siyang emergency pinuntahan. Pero tayo po isasamahan ngayon po gabi ito mga kaibigan ng ating friend sa larangan ng spirituality and metaphysical, si Psychic Tito Boy. Psychic Tito Boy, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Magandang gabi ulit. At natutuwa po ako kahit online magkasama tayo, kapatid and brother. Walang walang limit yan Kahit na online tayo ay magkakapalitan ng kuro-kuro. And of course, wala ring limit sa ating mga
sa ating mga nakatutok sa ating program. You can also share your comments, your insights, your knowledge, your true encounters with ghosts sa ating FB Live sa DZRH News and DZRH News Television Facebook page at maging sa ating sa YouTube channel ng DZRH News Television. Anyway, itong mga panahon ito, Tito Boy, talagang mararamdaman mo yung presence of mga spirits sa paligid, ano. Ikaw personally, anong assessment mo so far? Actually, nakalagpas na tayo dun sa pinaka Ghost Festival, which was August 18. August 16, 18. 16 to 18, 18. Ano na tayo ngayon, medyo palaylo na yung presensya nila, pero of course nandiyan pa rin sila, no, ha? Parang gusto pa nilang manghatak at isasama sa kabila. Diyos mio. So ano assessment mo, Tito Boy? So far kasi meron pa tayong tinatawag na third wave ng Lionsgate Portal sa Monday. Oh, so isang bagay yon na pwede mong itulong sa mga soul para magbukas ng liwanag. Kaya ako aakit ako ng Mount Panao sa Monday. Okay, ayan ha. Talagang dedicated ka sa ganyan, Tito Boy, ano, ha? So sa pag-akyat mo, sigurado meron kang patatawirin sa kabila. Ganun ba yun? Sa marami kong espiritu or mga kaluluwang nangangailangan ng tulong, kaya nakahanda sila na sumama sa akin kung sino man yung mga iniimbita ko rin or kung sino man yung mga sasama. Ayun. Mayroon bang lumalapit sa iyo ng mga ghost kaya ganyan ang ginagawa mo? Directly sila ba'y mayroong communication with you? Kaya kailangan mo silang tulungan? Yes po. Marami po. Lalong-lalo na yung mga nababasa ko using the cards na nagko-communicate. Last Thursday, meron ako hinulaan during my smile makeover na yung kanyang lola ay hindi pa nakakatawid at siya ay paboritong apo. Talaga. So ano yun, kasama pa nung buhay, yung namatay? Yes po, madalas niyang napapanaginipan, nakakatato na siya, although ilang taon na rin namamatay, pero hindi pa rin siya nakakatawid. Nakapag-crossover. Ayun. May time ba, Tito Boy, na dyan sa ginagawa mong communication with dead relatives at iba pang mga kaluluwa, no? May time ba na hostile sila? Yung parang gustong galit ng babato o kaya nagpapagalaw ng kung ano ng mga bagay sa paligid? Meron po kasi may na-encounter ako. That was my first experience nung nag-Spirit of the Glass ako. Yung naikwento ko last time. Naku, talaga naman. Kaya tumaob yung baso. Oo, delikado yan. Tumihaya kasi galit yung spirit na pumasok doon nung time na yon, mga bata pa kami noon. Oo. Actually, meron din akong na-encounter na ganyan. Pero hindi naman ako directly gumawa nung Spirit of the Glass. Naikwento sa akin. Actually, sister ko yun. Alam mo naman mga bata, mga curious. Kaya kayo mga parents, tingnan nyo mabuti yung mga chikiting, lalo yung mga curious dyan. Wag na wag paglalaruan ng Spirit of the Glass, Spirit of the Coin, whatever spirit. Lalo na yung Ouija board kasi delikado ho yan kasi yung Ouija board nabibili mo na sa kung saan-saan ha? Sa online meron naman. Saka dahil sa panunood ng mga horror movies about i-try nga natin kung totoo nga ba mayroon hong delikado ho yan kaya wag ho ninyo itatry. Kasi dun sa experience ng sister ko, nagkaroon daw sila ng ganyan na Spirit of the Glass. Abay, hindi nila naibalik sa... Akala nila wala silang natawag na spirit na hatak from the other side. Hindi nila naibalik. Ayun. Abay, biglang nabasag yung baso. Ha? Wala. Hindi naibalik. I don't know kung paano na kumalma yung sitwasyon. Pero I think nag-work naman siguro yung ginawa nilang pagdarasal. Kaya marahil nakatawid uli sa kabila yung naisturbo nilang spirit
sa kabila, ano ha. Delikado yan na diyan nagkakaroon ng problema, and ang extreme case niyan, yun, nagkakaroon ng poltergeist, di ba, Tito Boy? Yes, yun ang isang nagiging pangmalawakang enerhiya nila para lalong magalit kasi kumbaga sa naistorbo sila. Anyway, so ito, may mga pagkakataon na dapat talagang harapin natin yung ganito. Although yung ibang mga namamatay kasi nagkakaroon ng poltergeist sa kanilang bahay, pero hindi naman harmful, ha? Iba naririnig na pinapatunog yung mga pinggan sa kusina. Di ba? Yes, meron mga ganun. At minsan meron din tayong pagkakataon na hindi naman mga soul or mga iba naman mga elements kasi. Ay oo, mga nature spirits na curious lang at nakikitira sa bahay. Ha? Iba kasi nakikitira sa bahay, lalo na pag sila nadi-displace na sa ginagawang mga development. Yung mga nagtatayo ng mga subdivision, ay ang dami mga nadi-displace dyan. Kaya nangyayari ay yung mga spirits na nakatira sa mga punong kahoy, sa nature, nakikisilong na sa bahay ng may bahay. I don't know. Yes, may ganung sitwasyon din po. Pangalawa, yung mga lupa na dating sementeryo na ginagawang subdivision, yun ang malalakas ang mga poltergeist doon, mga nagagalit. Alright. So, ano ang the best na nai-advise mo kapag may lumapit sa iyo na may ganung manifestation or ghost encounter sa kanilang mga lugar, Tito Boy? Ang ginagawa ko po, nagre-ritual po ako. Kailangan kausapin ko yung soul ng maayos. Kailangan na sabihan ko sila na dapat nilang gawin. Tapos tutulungan ko sila makatawid. Yun ang tinatawag na crossover po. Na madalas ginagawa ko pag may mga soul na nakasakay sa mga nire-reading ko o hinuhulaan ko. Kasi nararamdaman ko yun at nakikita ko rin. Kapag nagko-crossover ka ba, nakikita mo talagang tumatawid sila sa kabila? Parang dingding lang yan, di ba? Parang may portal na bubukas. Madalas ko pong nai-encounter yung nagkakaroon ng malaking liwanag. White light. Tapos, yes po, doon sila pumapasok. Yung tinatawag na heavenly light. Ha? Yes po. Yun yung parang pinakikita sa movie ni sa merong lumalabas na umiikot. Pero yun all white yun. Kasi actually totoo yan mga kababayan. Hindi lang natin nakikita natin mga mata, pero once na nag-pray tayo, mataimtim na panalangin, nagbubukas po ang langit, hindi madamot ang langit. Nagbubukas ng liwanag, nagbibigay na liwanag yan para matugunan yung ating kahilingan sa kaitaasan, especially kapag tayo ay humihingi ng liwanag para sa mga kaluluwa na gusto ng tumawid sa kabila. Yun. Tapos kapatid Ray, meron pang isang balik din naman yung mga soul na natutulungan kasi after 40 days bumabalik sila sa tinulungan nila para gabayan o bigyan din ng biyaya kapalit ng pagtulong na ginawa nung pamilya kung sino man ang concerned person na binabantayan nila. Alright, Tito Boy, habang tayo'y nag-iipon ng mga comments tungkol dyan sa ating pinag-uusapan ngayong gabing ito, ipapakita muna natin sa ating mga kababayan. Ito, matagal ko nang nai-post sa ating YouTube channel sa Ray Tisibayan Adventures. Itong isang allegedly poltergeist activity sa isang opisina. I don't know kung totoo nga ba ito or what, pero during that time hindi pa naman usong vlogging. Ang dami mga nagkalat ng mga raw video sa YouTube, RHCB, pakita nga natin. Go ahead. Awampay. Awampay. Yun. Alright, salamat. Okay, ito yun eh. Yun, yan. Ito yung titulo nung ating And binabanggit nga rito yung mga accounts of poltergeist na maaaring ang makapag-trigger ng ito.
Siguro may mga opisina rin talagang ganito, Tito Boy, no? Ha? Meron, marami po. Kasi, yung chair na yun, biglang nakaupo ba doon yung spirit? Ikaw ba, Tito Boy, may nakikita ka? May nakita ka ba nakaupo? Ano yan yung maaari yung nagtatrabaho dyan ay nag-pass away na. Ang akala niya, hindi pa siya patay, kaya nag-work pa rin siya. Ganun ba? Kahit na wala ng tao? Ha? Mostly po, kapatid, ang nangyayari dyan kasi, naiiwanan yung kanilang, tawag dito, yung imprint ng kanilang trabaho pa din. Talaga? Yung kanilang pa. Yung memories nila nandiyan pa rin buhay na buhay. Siguro in physical reality ay wala ng tao, pero dun sa kanyang realidad, sa kabilang dimension, nandoon pa rin yung mga katrabaho niya, nagtatrabaho pa rin sila. In fact, may mga pagkakataon din, yung mga nabibiktima ng aksidente, ay ito mamaya babagitin natin isa-isa ito yung mga ipinost ko na maaring gawin to deal with poltergeist. May mga pagkakataon, Tito Boy, na mga biktima ng aksidente o kaya krimen, untimely yung kanilang pagkamatay, pumapasok pa sila talaga sa trabaho. Di ba? Yes po. Oo. Yes po. Iba nga, nagta-time in pa eh. Kasi yun yung nakagawian nila. Na hindi nila matanggap na patay na sila. Ngayon, anong approach natin kapag nakita tayo ng ganong... kasi tayo, pag nakita tayo, pag alam natin na matay na, bigla na lang tayo tumatakbo kahit nakakilala natin. Ano yung approach natin sa kanila kapag nakita natin, let's say, pumasok pa sa opisina, sa trabaho, pero alam mo, patay na. Haharapin mo ba, kakausapin mo ba, Tito Boy? Ano bang recommendation mo doon? Nung una kasi, nung hindi pa ako nasa spiritual na mission, ang ginagawa ko, dinided ako. Ngayon, pagka pinansin ko or nagkaroon kami ng telepathic message, tatanungin ko kung alam niya ba nagpatay na siya. Pag sinabi niyang hindi pa, so sasabihin ko na hindi ka na nasa physical world kasi wala ka ng physical. Doon nila marirealize na patay na sila. Then, susundan ka na nila para tulungan mo sila Yun. So talagang susunod sa'yo? Yes. Kasi tayo po, kasi may mga liwanag tayong auras. Yes. Na yun ang nagagamit natin sa pagtulong din. Para kasi tayong bumbilya sa kanilang paningin. Yes po. Especially pag light worker ka, talagang very bright ang liwanag mo. Nagniningni ang liwanag. Alright, so ito na, may mga gusto na makipag-interact sa atin, sa ating mga viewers. Si Hope Resurrection, mga aksidente po, mga massacre, salvage, perhaps pagkoma, naglalakbay din po ang kanilang kaluluwa. Alright, well, of course, alam naman natin lahat na may mga unfinished business. Tama naman, may mga unfinished business naman talaga. Ang ginagawa naman natin dito sa ating program, Delta Mike, we can share kung ano yung gusto nating i-share sa ating lahat, kung ano dapat nating gawin, how to deal with them. Yun Alam naman natin lahat talaga na may mga unfinished business yung mga natatrap sa ating paligid. Ngayon, kayo, on your own, maybe you have something in your mind that you can share kung ano dapat nating gawin. Alright? Mundumak. Ikaw naman, Mundumak. Huwag naman yung puro kaloko. Sisingit mo naman yung Chinese. Yan mo muna sila. Alright. Si Doc Elaine Barrientos Trajano Velasquez, magandang gabi po. Alfredo Ortañez Norio Jr. Si Tito Boyo yun. yun yung kanyang full name. Yan. Ang aking doktor, dentist. Uy, magandang gabi po sa inyo, Doc Elaine. Si Sir Leo Habare, sabi niya, good evening po. Gabi na Misteryo with Sir Ray. Watching from Puerto Princesa City. Good luck po sa inyong mga guests. Yes, si Tito Boy lang ang nakadalo ngayon kasi may mahalagang pinuntahan si Miss H.
Si Teo Philos ng Paranormal Philippines, in-invite din natin. Maybe he can share his knowledge or insights about this. Wala rin. Si Topher Mendoza, sabi niya, taga Bulacan naman siya. Alright. Romy Cruz, present, may madalas magparamdam sa gilid ng mga mata ko. Sobrang bilis. Yes, marami yan ngayon. Yung biglang may nakikita kang biglang gumaganon, humahagibis. It's either puti, itim. Sandali lang, Tito Boy, bakit ba ang mga kaluluwa, tanong natin mga nasa paligid natin, mga kaluluwa na meron dito, saka sa paligid din ni Tito Boy, bakit ba pag nagpapakita kayo puti at itim lang? Walang blue, walang pink, walang green, walang rainbow color. Tito Boy, usually po kasi wala na silang aura kasi ang physical natin lang ang may aura. Nagre-represent lang sa kanila usok or shadow. Good point. White and black lang po. Wala silang spectrum, no? Walang iba-ibang kulay. Wala na po kasi ang physical nila ang meron. Tayong mga may physical, tayo ang nakakaramdam ng energies na iba-ibang color. Pero bakit? May mga ibang mga clairvoyant. They can see itong mga gumagalang kaluluwa na iba-ibang kulay ng damit. Hindi black, hindi white. Iba colorful pa yung damit. Maaari pong ayun po ay nakapaglinis na. Or in other words, mga nasa divine angels na rin po sila. I remember right, nung bago sumakabilang buhay si Chadeli Magpayo, kasi lagi kong kakakwentuhan tungkol dyan. Bigla niya akong in-approach, I think a week before, nung kanyang paglisan, sabi niya sa akin, Ray, I know, meron kang karanasan sa metaphysics and spiritual, paranormal. Ano ba itong mga nakikita kong mga magagandang mga babae? Sabi niya, Tito Boy, ha? Magaganda sila mga babae at hindi taga rito sa Pilipinas, sabi niya. I think mga sila para mga sinaunang panahon, ang gaganda raw ng mga damit at iba-ibang kulay, ha? Ang sabi ko naman kay Chadeli, nako Chang, ang swerte mo, sabi ko sa kanya. Bibihira ang mga tao na directly with their yung kanilang physical eye na nakikita ang ganitong mga spirits sa paligid na iba-ibang kulay at magaganda sila. Pero hindi lang sumagi sa isip ko na yung palang mga yun ay sundo na niya. Maaari pong hindi ko rin naman mga divine mga soul na matataas na ang level. Hindi ko rin naman sinabi sa kanya kasi hindi ko rin alam. Maybe ang sinabi ko lang sa kanya na nag-open yung kanyang clairvoyant ability, kaya nakikita niya yung ganung mga spirits. Well, based na rin sa ating mga research and mga nakausap tungkol dyan, no? I think 2 weeks or 1 week before ng ibang months, 1 month pa yata, no, bago mamatay, talagang meron ng umaali-aligid sa tao. Yun po yung tinatawag natin na meron na siyang premonition na inihahatid nung sundo niya. Ayun, oo. Ha? Pero hindi ba nakakatakot? Yung kaya lang hindi po nakikita or hindi naiintindihan ng physical na katawan kung ano yun. Kasi para sa kanila, sa may mga near-death experience na, ang nangyayari parang nagkataon. Ayun talaga. Anyway, mga kaibigan, medyo lumis lang tayo ng konti sa ating pinag-uusapan. Still, balik tayo sa poltergeist. Ito yung ilang mga na research ko rin na maaaring magawa natin, Tito Boy. Pakipakita ng RHTV yung what to do kapag meron tayong what to do with the poltergeist kapag meron tayong experience. Tandali, yung una muna. Alright. The first one, yun. Tama ba to? We can use salts or asin, but do not do much. Pwede rin gumamit ng sages.
actually have a stronger concentration than salts. I think kapag mayroong ganito manifestation or activity sa bahay ng mga poltergeist, effective ba to or malelesen lang yung energy, Tito Boy? Malilesen lang energy kasi sila po matataas na ang kanilang energy kaya nakakapanakit na sila o nakakagahawak na sila na isang gamit. Alright. Meron akong ikikwento sa iyo na naaalala mo yung pelikulang Ghost ni Demi Moore Yes, saka ni Patrick Swayze? Yes. Kung nare-remember mo yon. Yes. Merong pusa doon na nilapitan ni Patrick Swayze, tinakot niya biglang yung pusa Biglang, meow! So, nag-meow. No, nakita Di ba siya. yung pahuling part na yun na nagkakaroon na rin ng physical na yung soul na makaharm. Yung isang soul doon nangaharm Yes. So, depende yun sa emotion ng soul pa rin or sabihin natin ng energies ng soul. Alright. Siguro, hindi lang yon. Maybe we can use another one. Let's invoke the divine light by prayers. Yes. To Prayer. Yung Yes. sage, at pwede rin naman kasi usok din naman yun Alright. To cover the whole area daw ng itong divine light kung merong ganyang poltergeist activity. I think this one is very powerful. This itong isang paraan. We can invoke the power of archangels, especially Saint Michael. Yes. Alright. Si Saint Michael, siya ang tatawag ng mga kasamahan niya or mga magpoprotekta doon sa humihingi ng tulong. Oh yes, ako proven na yan si Saint Michael. But ako I would advise na if we invoke Saint Michael or other archangels, dapat direct to the point yung request natin. Kasi mabilisan Yes, sila. Mabilis lang silang dumating at kapag nagawa nila yung request mo, mabilis din naman silang aalis. Hindi sila tatambay sa tabi mo. Kasi Totoo po. sa katwiran na marami naman talaga silang ginagampanan sa iba. Matindi pa lang trabaho ng mga archangel, Tito Boy. Mahalaga sa kanila. Matindi ang kanila ang mga ginagawa sa tulong sa atin. Oo, mahalaga ang bawat segundo sa kanila. Kaya ako I would advise if we need help from archangels, yun. Dapat be specific kung ano yung hinihingi ninyo, kung sino yung tutulungan, especially pag may healing. Ako I also advise na kapag humingi din kayo ng healing energies from archangels or any ascended masters, dapat buuin po ninyo yung pangalan ng tao. Yung marami kasing pangalan, di ba? Wag lang yung palayaw, dapat buo para direct to the point. Ganyan ba ginagawa mo, Tito Boy? Ha? Yes, nung nag-start po ako manungkulan, hindi ko kailangan na walang pangalan, kailangan may pangalan. Kasi kung ikaw ang lalagay sa sitwasyon ng mga ganung bagay, tatawagin ka, lalapit ka ba kung hindi pangalan mo ang maririnig mo? Yes. So, anyway, another one na dapat natin gawin pag merong poltergeist, we can also try to humingi din tayo ng tulong sa mga spiritual healer, mga exorcist. May mga trained na exorcist po dyan, lalo sa simbahang Katolika, may mga pareho na talagang nag-exorcise. And also may mga healers din na kaya ring gampanan itong how to deal with poltergeist. Ikaw ba, Tito Boy, pwede ka rin ba nilang lapitan kung sakali may mga ganyang activity sa kanilang mga lugar? Pwede naman po. Kaya lang nangihingi rin ako ng backup kasi mas masarap or mas okay, ganda or mas malakas, powerful yung marami kayo. Ay, siyo, totoo yun. Para kung nagkaipon-ipon yung mga energies, mas malakas yung dating. Alright, so yan po yung first part lang ho na ating pinag-uusapan ngayon on how to deal with poltergeists and other paranormal activities sa inyong mga lugar. Maybe makatulong po yan sa inyo.
and also makatulong din po sa inyong kakilala. Another one, kung kayo po ay gifted with magical arts, magical experts, they can also invoke elementals or nature spirits to help them. Tama ba? Yes. Para mawala tong magkaroon ng tamang negotiation with poltergeist ghosts. Yes, kapatid, kasi hindi naman agad na malalaman mo na soul yun. Maaaring ang nagtatago lang sila sa elementong or sa mga spirit ng mga elemento pa rin. Iba kasi yung mga may mga magical arts expertise gumagawa sila ng ritual to Yes po. to cleanse the area, to invoke nature spirits na tutulong. All right. If you believe you're an expert in spiritual warfare, you can directly deal with poltergeist. Kapag train ka na, no? Yes po. Kaya mo na yun. Malakas pa rin ang energies and sabihin natin yung faith mo pa rin po. Pero actually, Tito Boy, siguro sa ating mga viewers ngayon, wala eksperto sa ganitong larangan eh. Kasi ako, personally, tuloy-tuloy yung learning process, kasi nag-upgrade din pala tong sa kabila, no? Spirit world. Yes po. May mga time ba na encounter mo, Tito Boy, na parang mas lumakas yata sila ngayon kaysa sa dati? Ha? Meron po rin akong experience na kailangan kong tumawag ng sabihin natin yung na-upgrade din yung kaalaman, kasi yung soul na nakaharap ko parang hindi siya ganun kahina, mas malakas pa siya. Oo nga eh. Ha? Siguro dapat tayo din nag-upgrade. Ha? Kasi continuous learning po tayo. Nag-evolve din pala sila, no? Anyway, of course, during this a few months, nag-open na rin yung mga portals, and nasa process din tayo ng ascension. And of course, yung kabila, tulad nga binabagit mo, Tito Boy, naghahatakan yung dark sa light forces, So, yung dark forces, hinahatak tayo, gusto nila mag-stay tayo sa three-dimensional reality. Yung mga nasa light forces naman, gusto nila tayong umangat sa fifth dimension. Yun nangyayari. Alright, so sa ating mga viewers, Emperor Meme, sabi niya, bakit merong emotion at isip pa din ng mga ghosts kahit wala na silang physical brain at heart? Any answer to that question, Tito Boy, based on your experience? Kasi tayo po ay may mga imprint na naiiwan din kasama nung soul natin. Kaya minsan, katulad ng mga nagsusuicide, nung mga nagpapakamatay talaga, mostly, hindi nila matanggap na patay na sila. Kaya nakakaipon sila ng energies pa na panglaban pa rin or manggulo pa rin. Ako personally, I would advise kapag may mga ganyan, may mga emotion pa rin, especially pag kamag-anak nyo naman yun or member of the family na sa mga kabilang buhay na, I would advise na bigyan natin sila ng energy of love and forgiveness. Kasi doon din papasok yung sila mismo, itong mga ghosts na ito, they forgive themselves. Kasi baka hindi rin nila mapatawad ang kanilang mga sarili sa kanilang ginawa. Nung sila nabubuhay pa, maaaring may nasaktan din sila na buhay pa, kaya hindi pa rin sila makaabante. Pero ako, personally, ang sina-advise ko rin sa mga humingi rin ng advice tungkol dyan, i-release natin sila through forgiveness. Malaking bagay yun. Yes, number one po yun. Huwag natin silang i-hold sa atin kasi para sila'y makaabante. Another one, may energy ang soul lalo na pag ginamit nila ang galit.
nakapagpapagalaw sila. Yes. Galit. Malaking ano 'yon, malaking energy booster 'yon. Energy force. Opo. Doon sa binabanggit mo na movie, yung Ghost, tinuruan doon si Patrick Swayze na kung paano hahawakan yung coin. Alala mo yun? Yes. Yes po. Yung isang soul ng bait din. So, sa mga hindi pa nakapanood nung pelikulang yun, i-try ho ninyong panoorin na matutuwa kayo. Actually, ito'y based sa totoong nangyayari sa realidad natin, especially sa ito yon yung nagkakaroon tayo ng overlapping of dimensions, physical and spiritual dimension. Alright, another one. Si Elias Pascasio, isa nating kaibigan sa larangan ng spirituality. Good evening, Brother Ray and Tito Boy. May mga spirits din sa mga ospital. Nako, marami ho dyan sa mga ospital. Totoo yan. Opo. Isa yan. Ano experience mo, Tito Boy, sa mga ospital? Bukas ang third eye mo. Anong experience mo sa mga ospital? Nung nasa hospital ako, ang nakikita ko mostly, yung mga nakatayo lang sila, hindi nila alam na patay na sila. Okay. Na nag-aantay din ng pagbukas ng liwanag. Akala nila tao pa, no? Opo. Yung iba kasi, akala nila buhay pa sila, naghihintay sila ng tawag kung sila na ba'y susunod na gagamutin. Pero wala silang kamalay-malay na sila pala ay nasa kabila na. Ha? Yeah. Malalaman lang nila na patay na sila pagka nakakita sila ng liwanag. Ayun. Kasi ang liwanag kasi, nagkakaroon talaga siya ng pagbubukas eh. Pagka meron ng, kahit wala kang sundo, merong lights na dadating para doon ka hihigupin yung soul mo. Alright, meron tayong isang text dito sa YouTube channel, no, si TNS. Sir Ray, nagwo-work po ako sa emergency room ng ospital. Pag may nagpapakita sa amin na bata sa labas ng ER ng 10 oras ng gabi, asahan na mamatayan kami ng pasyente. Ha? Ilang beses nang nangyari ho yun. Ganun ba yun? Ha? Hindi naman kaya... Ganun talaga. Kapatid. Hindi naman kaya ano yun? Hindi naman kaya guardian angel yun o kaya sundurin yun ng namamatay? Naghahanap siya ng makakasama. Ganun ang bisa. Paano kung ayaw nung namatay na siya'y samahan? Depende din kasi kapatid sa base nung ginawa ng physical mong katawan eh. I see. Oo. Iba tayo, may tinatawag na sabihin natin na kabutihan at kasamaan. Pag kailangan mo pang tapusin yung unfinished business mo, hindi ka agad bubuksan ng liwanag kasi pwede ka mag-reincarnate o pwede kang tumulong para ma-recover mo yung mga kulang o utang mo sa physical mo na gawa. Pero kung ang nakasama, ang tumabi sa'yo, ang humila sa'yo, ay yung naghahanap ng kasama at na-impluensyahan ka na samahan siya, yun ang mangyayari. Magkasama kayo. Kaya iniiwan na yung physical na katawan. So mag-isin na lang kayo pareho sa ospital? Oo. Nako. Ikot-ikot lang sila. Ikot-ikot na lang sila doon. Another one from TNS. Naranasan ko rin po mapaglaruan ng poltergeist. Yung mga gamit namin, bigla na lang nahuhulog or tumatalsik ng walang dahilan at walang physical influence. Yes, I think so. Maybe kapag ganyan, mayroong gustong very strong message, no? Maybe... Yes, message po yan. Sa mga ospital talaga, karaniwan yan sa mga, alam mo yan, ng mga hospital staff na sila nakakaranas niyan. Especially, pati rin yung mga security guard, Tito Boy, ha? Normal na rin sa kanila na madalas. na nakakaranas ng poltergeist and other ghost manifestation. Alright, si Richard and Ciso, sabi niya, madalas kong mapanaginipan ang mga kilala kong patay na. Anong meaning nun, Tito Boy? Di ba usually ang panaginip or ang paglalakbay diwa natin, yan ang nakaka-encounter ng mga
soul na nanghihingi ng tulong. Alright. Depende kung ano ang ginagawa ng soul, kung kumakain, nakasmile, malungkot, o masaya. Ay sabi nga nila, pag masaya raw, okay na sila doon sa kabila. Kapag Pag masaya, okay na po yun. kapag nakasimangot, Yun yung nanghihingi ng tulong na mapansin siya. paano kung binulyawan ka sa panaginip? Galit yun. Yan yung nagpo-poltergeist. Diyos mio, galit yun sa'yo. Hindi Napanaginip. siya galit sa'yo, maaaring pina-express niya yung galit niya na pwede niyang gawin sa gusto niyang gawa ng galit. Sana sabi yun, peace, cool ka lang. During sa dreams naman, hindi mo makokontrol din yung sasabihin mo sa kanya. Yeah. Parang Pero pag yan ay soul na mabait nung buhay pa, makakausap mo siya na maayos. Bababa ang enerhiya ng galit niya. Pero kung yan ay sa physical niyang katawan ay magagalit din talaga, asahan mo ang soul pa rin yan at nakasama mo, ganun pa rin ang ugali niya. Basically, ang mga namatay nagpapakita sa panaginip to express yung kanilang message sa inyo. Pero kapag lucid dreamer ka, you can also communicate you can also interact with them. 'Di ba? Yes po. Oo. Yes po. Kasi alam mo na dream yon and you control your dream. You can suggest kung anong dapat nilang gawin. You can talk to them. Pwede po. Saka pwedeng sabay sila magdasal. Yun. Tulungan niya sa pagdadasal yun. Ayan At least kahit paano meron kayong napupulot Alright, another one. Sandali lang. Okay. Si Mon Ferido, sabi ni Mon Ferido sa ating FB Live. Good evening po. May sound din ho ba ang poltergeist like whispers and shouting? Sagutin mo nga, Tito Boy. Kaya sila humahawak ng gamit para maramdaman na nandyan sila. Kasi may energy sila. Pero yung sound, telepathic message lang. Yeah, that's correct. That's correct. Telepathic sound. Actually, kukuha natin yung audio nung kanyang sinabi through telepathy. Yes po. Oo, yun. Yung tinatawag yung pangalan mo, tama ba yun? Kasi meron kasing tumatawag din ng pangalan na ibang entities yun eh. Yeah. Ang mga soul kasi mostly sa telepathic message lang dumadaan. Meron din naman yung sumisigaw, naririnig kasi bukas yung tinatawag natin na clairaudience or yung ating hearing energies eh. Pero ano pa rin siya, part pa rin siya ng sixth sense, part pa rin siya ng telepathic. Mayroong iba. Ito, papasok lang tayo sa mga ghost encounter na. Yung mga doppelganger. Yung nanggagaya ng itsura ng membro ng pamilya o kaya ng kaibigan mo. Tapos bigla mo nilang makikita, sandali, nakita na kita, ba't ngayon ka lang dumating? Ano ba itong mga doppelganger based on your experience, Ito Boy? Ito ba ay kaluluwa ng namatay na tao o kaya ay mga elementals or nature spirits? Mga elementals kasi ang madalas gumawa niyan eh. Mm-hmm. Mga nature spirit, hindi sila yung earthbound spirit. Mm-hmm. Bakit? Kasi, bakit nila ginagawa? Earthbound spirit, wala na kasing pwedeng gamitin physical yan eh. Kundi pumasok siya on may physical. Pero ang doppelganger mostly gumagawa niyan mga elementals kasi nagpaparamdam din sila na pwede ko kayong gayahin. At may mga message sila. Actually, yung iba dyan, yun yung way of, yun yung way nila para makapasok sila sa bahay ninyo and they experience, kung ano yung ini-experience natin as tao. Mostly kasi, ang alam ko, ito personal ko lang na pwedeng i-share, no? Mostly, ang mga nature spirits gusto nilang ma-experience kung ano na-experience natin as human beings, eh. Kaya iba, gusto nila mag-asawa ng tao. Tito Boy, di ba? Nangyayari yun, no? Kasi talaga, may mga hinahangad sila o nagkakaroon sila ng energy of love
doon sa mga nakikita nilang physical. Oo. Pero ingat po kayo, baka bigla kayo matrap sa kanilang dimension, di na kayo makabalik sa physical. At Totoo po yun. mamamatay ng inyong physical body, ano ha. Wag ko tayong ano. Sabi nga nila, wag daw kakain ng ino-offer na pagkain nila. Baka hindi na kayo makabalik. Ha? Anyway, As per yes. scale lang naman po ng mga naka-experience yung ina-advise sa atin. Kaya totoo rin po yun. Alright. Another one, si Edith Molino, sabi niya sa ating YouTube channel sa DCRH News Television, naranasan ko po na humiwalay po yung katawan ko, nakita kong dalawa ako. May nakita akong malaking apoy sa bintana, may narinig akong sound, it's a voice, bumaba ang sister ko, hinabol ko sa kusina, hindi niya ako nadidinig. Hanggang magdasal po ako, sabi ko, Panginoon, huwag niyo muna akong kukunin, bigla akong pumatong sa aking katawan at bigla akong nagising. Yan. Astral yan. Di ba, Tito Boy? Tama po. Astral. Yes po, isang form ng astral yan na hindi natin alam na nakapag-astral tayo. Actually, based sa ating natutuhan kay Professor Jimmy Licauco, it is, tawag dito, mas mabilis kang makababalik sa iyong katawan kaysa mag-stay ka outside of your body during astral travel o astral projection. Kasi once na nakaramdam ka ng takot, nakita mo yung katawan mo na nasa labas, nasa labas ka ng katawan mo, nagkakaroon ng panic yun eh. So, ang tendency nun, your physical body, hahataking ka na pabalik. Bigla ka na lang, iba nga parang nahuhulog lang sa bangin eh. Yun yung effect. Iba naman, tulad yung binabanggit ni Ma'am Edith na nakita niya yung sarili niya, na bigla na lang siyang pumatog doon sa kanyang physical body. Bumalik na siya doon sa kanyang physical body. Alright, nawala si Tito Boy sa ating Zoom. Anyway, Alvin Dondon, simula ngayon, bawal na ang mag-sacrifice lahat ng tao sa buong mundo. Bakit naman? Ano po kayang sanhi ng ganon? Ang sanhi din po ng astral projection, very iba kasi masyado ng relax yung katawan natin, and maaaring pagod na pagod tayo. Hindi natin namalayan na humiwalay na pala yung ating astral body from our physical body. Alright, another one. Tito Boy, balik ka lang anytime kung makakabalik ka pa. Si Facebook account User, ang kanyang name. Sir Ray, totoo ho ba talaga incubus? Yes, they are. Succubus sa incubus. Mostly they are negative spirits. So, wag tayong magtitiwala sa kanila. Kasi they can sense our sexual desire during our day-to-day life, at dun sila papasok. And they will, bigla na lang silang makipagtalik sa inyo. They need your sexual energies, actually. Kaya ganon. Delta Mike, nag-astral na yung source mo. Hindi naman, bumalik naman. Dito mo, hindi ka naman nag-astral, di ba? Biglang namatay, automatic. Aking net. Nagulat ako, nag-off siya. Pero wala naman akong pinipindot. Baka naman meron. Ito na naman yung sistema na tuwing naggaganito tayo, merong nakikialam. No, okay lang yun, kamo. Stay put ka lang dyan. Ako nang sabihin mo sa kanya na after this, siya naman ang haharapin mo. Kaya alright. Alam po ninyo mga kababayan, hindi ho ganun kadali ang nasa ganitong larangan. Anytime kasi kapag merong mga spirits around, bigla na lang silang, dito may kalabit kanina, sabi ko, diyan ka lang, huwag ka mga ngalabit. Busy ako. Alright, sabi ni Hope, may mga nawalan hong mga tirahan. Yes, totoo yun. Kaya pumapasok sila sa bahay, itong mga
bahay na may bahay, itong mga elemental spirits. Ako, personally, we can coexist naman sa kanila as long as hindi sila naninira, hindi sila nananakit, at hindi sila bigla na lang nangiistorbo. Di ba, Tito Boy? Yes. Wag lang sila, totally hindi naman talaga sila nananakit, nagpapapansin lang sila na merong nag-e-exist na katulad nila. Yes, papansin lang sila. Pwede naman natin huwag silang pansinin. Alright, your thoughts are very informative, pati po Sir Boy. Maraming salamat, Facebook account user. Ibinabahagi lang po namin based din po sa aming mga experience. Si Tito Boy, meron po siyang experience. Ako, sa ang inyong abang lingkod, meron din pong karanasan. So, nagtutulong po tayo dito. Kayo din baka meron din po kayong ma-share. Alright, so maraming salamat to. Wala na rin po tayong masyadong oras. Tito Boy, dun sa mga I think sa mga kapatid natin sa larangan ng ghost hunting, sila kasi laging nakakasalamuha mga unseen beings, mga non-physical beings, and I think sila rin ay nakaka-encounter ng mga poltergeist. Anong advice mo sa kanila, especially itong mga ghost hunter? Number one advice ko, kailangan na ang kanilang pananampalataya ay mataas, at ang kanilang puder, bakod sa katawan ay kanilang gagamitin bago sila sumabak. Minsan naman hindi sila gumagamit daw ng puder o bakod para maka-experience sila. Pero dapat nilang ingatan na ang mga kaluluwa o ang mga soul sumusunod dyan, lalong-lalo na pag sila ay naistorbo mo. Yes, totoo yun. Kaya uso rito yung pagpag dito, pagpag doon. Yes, kaya ang number one pagpagan talaga yung lugar na pwedeng iwanan sila, at pag may pumasok na may liwanag, sasama sila doon. Yung pagpagan nila, mga convenience store. Yes, number one nilang pinupuntahan nyo. Mga kapihan, sa mga parisan. Yan. Pwede ba siguro sa bagay, di naman kasi bukas sa mga mall pag gabi Kaya hindi maipagpag sa mga mall. Pero ako personally, I would advise sa mga kapatid nating ghost hunter, hindi yung gumagawa ng fake ghost hunting. Uy, magandang gabi sa iyo, Bungo. Idol. Musta ka na? At dun sa mga legit na mga ghost hunters diyan Ako, I would advise na bago kayo pumasok sa mga haunted places, magpasintabi tayo. Hindi naman siguro masama kasi territorial ang mga ghosts, especially mga poltergeist. Kaya naka-experience tayo ng mga poltergeist activity kasi ayaw nila na sila naisturbo sa kanilang lugar. Kasi territorial sila. So I think it's about time na humingin, rumespeto naman tayo yung kanilang kapag tayo papasok sa bahay na may bahay o kaya lugar na may lugar na mga haunted places na yan, na nandito lang kami para maka-experience ng inyong presensya, please allow us na makipag-commune sa inyo. Hanip, makipag-commune ka sa mga spirits, sa mga kaluluwa. Ganun yun. Then after that, we can also offer prayers for them, especially pag mayroon ng gustong tumawid sa kabila. Alright. Tito Boy, naku, maraming salamat sa iyo. Saan ka pwedeng matunghayan and makausap sa mga gustong humingi ng tulong sa iyo? Ganun pa rin po. Ako po ay nag-i-invite sa inyo na palagi nyo akong panoorin sa Hula at Hiwaga. Every Tuesday po yun din. And then, meron po akong pahina ng misteryo kung saan kayo pwedeng makipag-ugnayan sa akin at magpa-schedule ng magpahula, magpa-reading po. At happy viewing din po sa aking mga kasama na nababasa ko sa mga list ng nanood ngayong gabing ito. Maraming salamat sa inyo. Baka may tanong sila, hindi lang natin nakita. Anyway, sabi ni Hope Resurrection, big check po, respect po, paalam. Konting tao sa liwanag ng ilaw moon sa evening, kaluluwa yun, tapos nawawala rin daw. Sir Ray, ibig sabihin maraming multo sa 7-Eleven. Kayo naman, di naman sila nag-stay doon. Lumalabas din po sila at sumasama rin sa iba pa na nakikita nila.
Especially Na pwede siya pag tulungan. especially pag ka-vibes nila. Yun eh. Kapag alam nilang na ka-vibes nila, either negative or positive, dun sila sumasama. Alright. Salamat, Tito Boy. Hanggang sa muli, Thank you so much. Opo. Maraming salamat to sa mga tumutok po sa ating pong Gabi ng Misteryo tonight. I hope na nakatulong po ang aming pong discussion about poltergeist. You can also like, subscribe yung ating YouTube channel, Ray T. Sibayan Adventures. From time to time ay nagkakaroon din po tayo ng mga video tungkol po sa metaphysical and paranormal and other interesting videos na inyong matutunghayan. Salamat to! Inyong pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan.